Son of God and living Word, Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace, Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful
holy. You are so holy, holy, holy. You are so holy, faithful. You're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Madilim na kahapon, nangusap kang may kaliwanagan, ng damay na masam. Mundo man ay mag-iwan, ako'y di mo pababayaan, magpagkailanman. Isipin man ang kalawakan, di ka kayang hawakan. Pinili mo ako, tahanan mo. Ako'y sumasamba ng buong buhay.
wala nang iba, O Diyos, sa buhay ko. Alam ko na may ginagawa ang Panginoon sa atin patuloy at marami pa siyang gagawin. He will do a lot of new thing for us in this end time harvest. And that's why I always shared to this series about press on towards maturity in Hebrew chapter 6. I always share this to you. We have this kind of series. You have to press on even though a lot of tribulations, hardships, and problem, but it doesn't matter because we know that the Lord is faithful. That's why no wonder why Apostle Paul said in Romans chapter 5 that we exult in our tribulations because we know in our tribulations it produces perseverance, and perseverance produces proven character. And that's why we need to ask the Lord, continue to ask the Lord about His plan, about His purpose, about His work, about His mighty works. Wow, hallelujah. We need to ask the Lord to bless us, to give us the ability to understand His plan. Hallelujah. That's why you continue to ask the Lord, brothers and sisters, to open our eyes of understanding so that we may know and hear His word, hear His plan, know His plan in this end time harvest. Wow, ask the Lord to reveal His will to us. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Continue to reveal yourself to us right now. In the name of Jesus. Oh God, hallelujah. Bless your people. Bless our nations. Philippines, oh Lord. Bless your people right now, Lord. Open the eyes of our understanding. Oh God, in the name of Jesus. Reveal yourself to us. Continue to reveal yourself to us. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. All glory belongs to you, Lord. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. And let's all hear this song. Hallelujah. Praise God. You alone, my Lord and my God. You alone, the one I I am adore. no One one else I'll serve but you. All my worship belongs to you. You alone, my Lord and my God. You alone, the one I adore. no one else. I'll serve but you. All my worship belongs to you. I truly love you, Lord, with all my heart, with all my strength, my will and mind. Your word alone, oh Lord, is my delight.
No one could ever take your place. Jesus, Jesus, you you alone, alone, my my Lord Lord and and my my God. God. You You alone, alone, the the one one I I adore. adore. No No one one else else I I'll serve serve but but you. you. All All my my worship worship belongs belongs to to you. you. I I truly truly love love you, you, Lord, Lord. with all my heart, with all All my my strength, strength, my my will will and and mine. mine. Your Your word word alone, alone, oh oh Lord, Lord. is my delight. No No one one could could ever ever take take your your place. place. Jesus, Jesus, I we truly love love you, you, Lord, Lord, with with all all my my heart, heart, with with all all my my strength, strength, my my will will and and mine. mine. Your Your word word alone, alone, oh Lord, is my delight. No no one one could could ever ever take take your your place. place. Jesus, I truly love you, Lord, with all my heart, with all my strength, my will and mine. Your word alone, oh Lord, is my delight. No one could ever take your place, Jesus. No one could ever take your place, Jesus. Amen. No one could ever take your place, Jesus. Wow, yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Love the Lord your God. That's why He said in His word, fervent love. No? He said in His word, fervent love. In Matthew 22, if we will say in verse 36 to 39 that, love the Lord wholeheartedly, love your neighbor fervently, and this is the only way we can represent Him on earth by manifesting His character. And His character is love. We know that if we don't have these qualities as the Lord, as Apostle Peter said in Second Peter chapter 1, if we don't have these qualities in Second Peter chapter 1, if we will see, if we scrutinize this one and open this one, in verse 5, in verse 6, and in verse 7, these are all written there, the qualities that he said, applying all, diligence in your faith supply, moral excellence, and in your moral excellence, knowledge, and in your knowledge, self-control, and in your self-control, perseverance, and in your perseverance, godliness, and in your godliness, brotherly kindness, and in your brotherly kindness, love. In verse 8, if these qualities are yours, and this is the thing, hear this, and are increasing. So these qualities are all progressive. We need to grow. We need to grow. The Bible requires us to grow. The Bible requires us to upgrade our spirit. Because in Hebrew, chapter 5, verse 12, you ought to be teachers. You see, the Word of God is telling us, telling you and me, you ought to be teachers, but you need somebody to teach you again with elementary teaching. It seems that the Bible is telling us, but it's supposed to be you are already a teacher. And that's why the Bible said, for if these qualities are yours, are an increasing. To be born again is one thing, but to be get matured as born of God.
born from above. As we need, that's why we need to be matured in this area. For if these qualities are yours and are increasing, the Bible said, they render you neither useless nor unfruitful. The true knowledge of our Lord Jesus Christ. This is what the Word of God said through Apostle Peter. Now, he said in verse 9, for he who lacks these qualities is blind or short-sighted, having forgotten his purification from his former sins. Ito po yung problema natin, mga kapatid. That's why in First Peter 4:8, above all, he said, above all things, have fervent love for one another. Have fervent love. But before the word love appear, you need to pass on this kind of virtue. Self-control, knowledge, perseverance, godliness, and godliness, brotherly kindness, and brotherly kindness, love. The last one is love. Imagine that. Akala natin, we thought that love will just easily come. Yes, love is given because God is love. Because God is God. He is faithful. But you need to grow in love. We need to grow in His Spirit. Because these are all the nature of the Lord Jesus Christ. The divine nature of our Lord Jesus Christ. To save us from what? From corruption. To save us from corruption. Ito yung mga area na gusto ng Panginoon na ma-develop sa buhay natin kasi ito yung sinasabi ng Revelations eh. Ito yung sinasabi ng Revelation, di ba? Revelation 16, di ba? Iyan yung sinasabi niya na kapag na-develop ito sa atin, maporma ito sa buhay natin, mga kapatid, ito yung tinatawag na sinasabi niya sa atin lagi eh, na aking binabanggit sa inyo noon pang una, na kapag itong ma-develop sa atin ito, we will not, tayo iiwanang unfruitful, kundi magiging fruitful ka at magiging profitable ang buhay mo, pakinabang yan. Diba? Pakinabang yan sa buhay natin. Sabi ng Revelation 19, verse 7 to 8, sorry. Sabi doon, we can make ourselves, sabi doon, put on the robe, put on that garments. Put on that garments. On what is that garments? Ito yung fine linen na righteous acts of the saints. Ito po yung kasuutan natin, put on Christ, as Colossians 3 is talking about. Put on the Lord Jesus Christ, clothe yourselves. Colossians 3:14, put on love. This is it. Put on love. Romans 13:14, put on the Lord Jesus Christ. And make no provision for the flesh. Huwag natin bigyan ng puwang ang tawag ng ating sarili, tawag ng ating laman. Bagkos bigyan natin na mataas ang tawag ni Kristo Jesus sa mga buhay natin. Kaya sinasabi ng Ephesians 4:22 to 23, put off, and 23, put on. Put on the renewed in the spirit of your mind, but be renewed in the spirit of your mind. Put off the old way of life. And that's why the only way why Apostle Peter is telling us, be all the more diligent. Be all the more diligent. Oh, look at that. You see, if you see in 2 Peter chapter 1, giving all diligence, add and build upon your faith the list of Christ's qualities. No, build upon your faith. The word add means to build upon. That is the meaning on that. In 2 Peter chapter 1 verse 5 and 2 Peter chapter 1 verse 10, he said, be even more diligent to make your call, sure. To make your call certain. Wow, Apostle Peter strongly emphasizing that we must be diligent. We
we must not be lazy. Otherwise, you would be disqualified. No wonder, ang daming tao ngayon still suffering, but they are righteous. But still suffering. Why they are suffering? Because of what? Because of lack of qualities. They are born again. No problem. Born again. Pero kinakapos dahil no wisdom, no understanding, no knowledge to handle some challenges in life. No wonder why Solomon said, Lord, how can I handle this people of yours? You see, in 2 Peter chapter 3, Second, 1 Kings chapter 3, Solomon said like that for himself. For you not to be disqualified during that election, for your to keep safe, para maligtas ka, you need to be dependent in what? To be dependent upon the formation of your qualities, of the qualities that the Spirit wants in your life. And that's why, above all things, have fervent love for one another. Oh, glory to God. And that is why he said in Proverbs 12:24 that the hand of the diligent will rule. Oh, look at that. Ang kamay ng masipag, ang kamay ng masinop, siya yung pamamahalaan. Siya yung bibigyan ng kapahamalaan. Pero ang mga tamad, will be put to forced labor. Oo, born again tayo, pero anong klaseng born again? Masipag ba o tamad? Yan ang problema natin. Grabe na. Yan ang problema natin. Ito ang problema kasi ang pagiging tamad po mga kapatid is an act of the will. Oy, aleluya. Akala mo, maliligtas ka sa pagiging tamad kahit born again ka? Hindi. Kasi didesisyonan mo talaga yan intentionally. Kaya nga, ang sagot sa katamaran ay laging utusan. Ay, nako. Ang sagot ng katamaran ay utusan mo lang ng utusan hanggang maging lifestyle na yan. Hanggang maging habitual yan. Kahit ayaw ng isip mo, kailangan mo pa rin sumunod. Anong may tutulong ng pagkaka-born again mo dyan? Kaya ang dami ngayon born again, mga tamad pa rin. Kasi akala nila, ang katamaran maaalis basta. No. Kasi ang katamaran naaalis through the act of your will. I-exercise mo talaga yan habitually. You need to put on Christ. You need to put it on. You need to do something for yourself. You need to participate of what God is doing in your midst. Of what God is building in your midst. If you will not intentionally participate for it, to build it, nobody can help you. Hallelujah. Kaya nga, ang Diyos hindi siya He is not suggesting you He's not giving a suggestion. He is commanding you. Nasa Hebrews chapter 6 verse 12 din yan do not be sluggish. Bakit sinasabi niyang do not be sluggish? But imitate those who are faithful and patience. Bakit ganun ang sinabi niya? Kasi you need to do something. You need to rise up. Kaya sinasabi ng 1 Peter chapter 1:22, sincere love of brethren, love one another. Sincere love of brethren. Ito yung sinasabing love one another fervently with a pure heart. Decision yan kita mo? Di ba sabi rin niya ng 1 John chapter 4 verse 11, nobody seen God ever since. Nobody have seen God.
But if we love one another, at that's why after brotherly kindness is love. Tingnan nyo po, itong personal growth na to, hindi po talaga ito automatic. Hindi automatic. Kailangan mo talagang magdesisyon. Kasi iyan ay intentional. You need to deliberately do it. Otherwise, wala pong makakatulong sa'yo. Di ka magtataka, ang tagal mo na sa gawain ng Panginoon. Tingnan mo, hanggang ngayon, naging stagnant ang buhay mo. Mabait ka naman, di naman problema yun eh. Mabait ka naman, pero anong klaseng mabait? Mabait na walang ginagawa. Oy, sabi ng James chapter 4, kahit ang tao nakakaalam ng mabuti, kapag hindi niya ginagawa, siya'y nagkakasala. Kasi ba't din niya ginagawa yon? Kasi tamad. Ayan ang problema. Ito pa, ang klase ng mga taong tamad. Ang tingin nila matalino sila sa kanilang sarili. Sabi ng Book of Proverbs. Oh. Mahirap ka makipagtalo sa tamad. Kaya kita nyo po, itong maturity na to, nagre-require talaga ito ng commitment. Yung maturity na talaga ng process of growing, ng knowing God, and a process of growing and knowing God. Mga kapatid, ay may malaki pong kinalaman. Yes, nasa ilalim ka ng grasya, pero ang sabi ng salita ng Diyos din, the Word of God telling us in Hebrew chapter 12:15 that see to it that you will not come short of the grace of God. See to it, you need to find something on it. You need to do something for it. Kasi God gave you a divine enablement to do it. Because Jesus died already for you. To crown you a divine ability to do it. Pero kaso lang, ang growth kasi hindi automatic. Intentional po talaga. Kaya magtataka ka, hindi patagalan sa gawain. Di talaga patagalan sa gawain. Nasa gawain ka lang ng Panginoon, nasa ministry ka, wala ka namang pakialam, wala ka namang puso, wala ka namang ginagawa na parte talagang dapat mong gawin. Kaya nga mga kapatid, intentional nga siya eh. Para ma-fulfill mo yung purpose ng Panginoon. Para magawa mo yung purpose ng Panginoon. Kaya nga sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 4, by which had been given to us exceedingly great and precious promises, that through this you may be partakers of the divine nature. Through this, God gave you that divine enablement. God gave you that quickening spirit. God gave you that ability to do. Pero kapag hindi in-exercise mo yung will the way that God wants, ito yung sinasabing, not my will, but your will be done. So, lahat ba nakakaintindi niyan? Di lahat. Kasi infant nga eh. You ought to be teacher. Ang Bible, he said, you ought to be. Ought to be. The Word of God is requiring us to be upgraded. Hindi eskwelahan. Word of God ang nagsasabi sa atin. Iwanan na ang pagiging infant. O willing ka bang iwanan yan? Yun, iling ka naman ng iling, inalis mo ang W. O, matutulungan ka ba ng kahit sinong magaling na pastor at anointed dyan? Si Eva at Adan nga, di natulungan ng Diyos doon sa Garden of Eden nang nagdesisyon sila na patulan ang ahas na yon na nagsasabi laban sa Diyos. May nagawa ba ang Diyos? Kasi ito yung ating gusto kong maintindihan mo, yung free will natin, yung free choice natin. Because God is faithful and He never lie, cannot lie for His word. Ano yung kanyang word na di niya pwedeng masaling sa buhay mo? Let them rule. Yan ang hindi niya kayang i-touch. Dahil pag pinakialaman niya yan sa buhay mo, di na siya
tapat, di na siya just God. Sinungaling na siya na Diyos. Kasi binigay ang full blanket ng lahat ng kapamalaan sa earth sa tao. Sabi ng Psalms 115, 116 yata, 115, verse 16 to 17. Yung kapamalaan sa tao, kaya anumang talian ng tao sa lupa, tatalian sa langit. Anumang kalagan ng tao sa lupa ay kakalagan sa langit. So nandoon, mga kapatid, kaya nga ang dahilan kung bakit tayo magpipray, kasi binibigyan natin ng license ang Panginoon ng karapatan ang Panginoon, ng license ng karapatan na makapanghimasok sa atin dito sa earth. Yan ang reason bakit tayo nagpipray. Makapanghimasok sa atin. Makagalaw ng malaya sa buhay natin. Kaya nga po, intentional yung growth. Wow, hallelujah. Kaya nga ang command ng Diyos ang command ng Diyos na to love His family. To love His family, nasa 1 Timothy lang yata yung 5:8, ang taong nagsasabi, may pamilya pero hindi marunong kumalinga, ay higit na masaol sa walang pananampalataya. Kasi ang atin po talagang panawagan ay mahalin ang ating pamilya. Pamilya bang biological? No, pamilyang na tagalangit. Kasi judgment begin at the house of the Lord. Sino ang house? Hebrew 3:6. Hebrew 3:6. Ikaw at ako, the house of the living God. The house, the temple of the Holy Spirit. At the moment we have that relationship. We have that kind of intimacy, mga kapatid, saka na masisinop natin ang ating biological family. Oh, hallelujah. Kaya ito ang problema natin kasi, hindi tayo basta lang lumalago kasi tayo po ang namimili. Di po natin intentionally pinayagan ng Panginoon na siyang tagapamahala kasi tayo may gustong gawin. Kaya ang Diyos naman, di naman talaga basta makapakialam kahit siya'y makapangyarihan. O kung talagang meron siya talaga na may kakayanan na makapakialam, bakit hindi niya napigilan si Eva at Adan na kumain doon sa ipinagbabawal niya? Kasi ang totoo, may free will tayo na ma-exercise natin yan, na hindi kahit kailanman mapakialaman ng Diyos hanggat di mo siya payagang makialam. O yan ang matindi dyan. Dito, makikita mo, talagang pursuing, press on toward perfection, press on toward maturity. You need to press on. You need to do it. You need to pursige. Be all the more, sabi ng 2 Peter 1:10, be all the more diligent. Para hindi ka kapusin ng qualities na yun. Wala po talagang makakatulong sa'yo dyan. Ikaw talaga na may katawan, hindi si pastor. Tingnan mo, ako, may kapansanan ako. License ko ba na ako may kapansanan, gamitin yan para to take advantage, para gamitin yan para makalusot ako? No. Kasi ang problema ko hindi paa, ang problema ko ang aking spirit. Ang aking isip. Hanggat hindi ko i-put off yan, hubarin yan, sabi ng Ephesians chapter 4 verse 22, put off the old self, the old life. Put off the old life and put on by the renewing, put off the old life by the renewing of the spirit, in the spirit of your mind, in the spirit of your mind, and put on. Makikita niyo po mga kapatid, may put off, may put on. Kaya kung mapapansin natin, bakit ko pinaulit-ulit kasi ang tao mayroong pagkamalimutin. Kasi itong divine nature na ito, gustong-gusto ng Panginoon na maging partakers tayo. Para anong dahilan? Ang dahilan niya ng divine nature na yan, having escaped the corruption that is in the world through lust. Para maligtas ka sa corruption. Maligtas ka sa corruption.
Hindi po yan pataasan ng grado sa eskwelahan. Kung napag-iwanan naman ang spirit mo. Oh, ang taas nga ng mga achievement mo. Ang taas nga, yung ang ugali naman na pag-iwanan. Oh, ano ngayon ang mas mahalaga doon? Ang hinahanap ng mga kumpanya ngayon, mga ugali na. Hindi na sila gaano sa sobra o summa cum laude ka ba? O ganito. Yes, isang bagay yon. Pero ang pinakamataas na bagay na ngayon, ang hinahanap ng tao ay walang iba kundi ang attitude. Yan yung qualities na sinasabi ko. Qualities ba ito? Kagaya ng the world point of view, yung tinatawag na human wisdom, sinasabi ng 1 Corinthians chapter 2, verse 4 to 5? No. Hindi to yung human wisdom. Ito yung God's wisdom. The wisdom of from the Spirit. Yun yung wisdom of God na dinidemonstrate ng Holy Spirit through you. Kaya sabi ng Romans chapter 8, verse 5, those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. Set their mind. Ano po yung meaning ng mind? Ito yung poneo. Ibig sabihin ng poneo, to excuse the mind. Direct your mind towards. Yan po yan. Oh, glory to God. Amen po ba doon? Na ang ibig sabihin niyan, to set affection upon. Yan yung sinasabing set your mind. Kaya whatever you direct, kung saan mo ang iyong isip dinidirect mo towards, no? Doon mo binubuksan. So ibig sabihin yung isip mo gateway yan. Gateway yan na na ang puso mo makapag-express ng buhay na meron ka. Kaya meron pong mind of the flesh and mind of the spirit. Sabi ng Romans 8, 5 to 6. Kaya nga merong mind of the things of the Spirit. Mind the things of the Spirit. Na kung saan yung ating isip nakaset our minds toward the Spirit of God, towards the works of God, towards the divine nature. Kaya hindi to external. Hindi to yung aking kalagayan sa labas. Ang pinag-uusapan dito, yung aking kalagayan internally. Yung success internally. Kasi without success internally, impossible ang success externally. Meron naman siguro sa labas, na panglabas lang, pero how far can you go? Yan yung ating problema. Ito yung ating mga problema. Kasi ang mga tao talaga na merong ganitong qualities, ang mga tao talaga na merong ganitong qualities, ay makagagawa siya, makapagdadaloy siya ng buhay sa iba. Nagdadala siya ng impact sa iba. Hindi siya impacto sa iba. Magkaiba ang impact sa impacto. Ang tindi nun. Ay, nako. Ay, hallelujah. Kaya nga po, yung conscious man, yung tinatawag na mind the things of the Spirit, kasama yung consciousness mo, na yung consciousness mo, you have this Christ-like character, na yung consciousness mo, you do not work or you do not move outside the very person of our Lord Jesus Christ. Hindi ka gumagalaw outside Christ. Hindi ka gumagalaw outside Christ-like character. Yan ang sinasabi ng divine nature. Oh, hallelujah. Kaya po walang makakatulong sa atin yan. Ikaw at ang Diyos yan. Pag ayaw mong gumawa niya, nobody will do that for you. Kasi intentional ang growth, hindi automatic. If you don't have these qualities, tingnan niyo,
Sabi nga yan eh, for if these are yours and abounds, no? Kung itong qualities na to ay sumagana sa buhay mo, yung characteristic na ito ng mga mananampalataya at ito'y lumalago, palago ng palago, hindi palundo ng palundo, kundi palago ng palago, hindi rin palugo ng palugo, kundi palago ng palago. Di ka iiwan ng hubad niyan. Di ka hahayaang walang bunga. Bagkos makapaki-pakinabang ka sa lahat ng aspeto. In the true knowledge of our Lord Jesus Christ. In the true knowledge of our Lord Jesus Christ. Galing ano? Grabe to. Kaya pag naunawaan po natin to, kaya nga tinawag ng Panginoon na tayo ay tagapag-ingat ng ating mga kapatiran. Tagapag-ingat mga kapatid. Kaya yan ang dahilan kung bakit ka pinagpala upang maging pagpapala. Kaya ka pinagyaman upang magpayaman ng iba. Alam mo kung bakit nangyari sa iyan? Kasi nung pinagyaman ka, umikot sa four corners of yourself. Tinago mo. Naalala mo yung nagbigay siya ng 5,000, ng 3,000 at ng 1,000? Yung isang 1,000 na natakot siya, tinago niya, nilibing niya, hindi nagbunga, hindi umanip. Nagalit yung nagbigay sa kanya. Oh, grabe ito. Maniwala ka sa akin. Kasi hahanapan ka talaga ng Diyos. Bakit ko alam yan? Sa Genesis chapter 4 verse 1 to 4. Bakit hinanapan si Cain? Nasaan ang iyong kapatid? Pero saan ang nakaisip sa kanya? Ang isip niya puro negative feelings, nasa verse 6. Puro negative feelings. Ang feelings niya ay nasa rejection. Ang feelings niya hindi makatarungan. Ang feelings niya galit. Si Cain. Kaya, yung kanyang galit at puot, ito'y namayani ng gusto sa kanya. Kaya, makikita mo, kapag magsalita siya sa kanyang kapatid, na sa halip, a friendship, magugulat ka, pinatay niya ang kanyang kapatid. Nasa verse 8, he murdered his brother. Ano sabi ng 1 John? Ang mamamatay tao na totoo. 1 John chapter 3, verse 8. Ang mamamatay tao ay yung nagtatanim ng galit, puot, sama ng loob sa kanyang kapwa. Oh, you see? Hindi lang yung pumatay ka, literal. Kundi saan galing ang pagpatay. Kundi nandoon yung ating inggit. Nandoon yung ating galit, nandoon yung ating sama ng loob, nandoon yung injustice. Tingin mo injustice. Bakit injustice? Tingin mo silang na meron sila, ikaw wala. Bakit sila nagkaroon? Kasi masipag sila. Bakit ka nawalan? Kasi tamad ka. O masipag ka man, pansamantala lang. Pag kumuha ng sandali, makuha na hinto naman. Walang consistency. Masipag ba yon? No, sweetik yun. Kaya tingnan nyo po, mapapansin nyo po, si Cain, makikita nyo po, na tinawag siya to be the keeper, magiging tagapagbantay, magbantay. Bakit tagabantay ba ako ng aking kapatid? Sino ang nagtanong sa kanya? Di ba ang Panginoon? Imagine, Diyos pa ang nagtanong kung nasaan ang kapatid mo. Bakit mo ako hanapan? Tagapag-ingat ba ako? Grabe ano? Ito ang dahilan kung bakit sabi niyang 2 Peter chapter 1 verse 9, for he who lacks these things is short-sighted, even to blindness,
and has forgotten that he was cleansed from his old sins. Nakalimutan niya na siya ay nilinis. Makakalimutan niya na siya ay talagang hinugasan. Alam niyo po, parang di siya hinugasan. Pero hinugasan, di ba? Pero ang sabi, nakakalimutan niya na parang di siya hinugasan. Forgotten that he was cleansed from his old sin. Nakalimutan na siya nilinis. Kaya sabi ng Hebrew chapter 3, di ba? Exhort one another daily. Hebrew chapter 3 verse 12 to 14. Exhort daily, exhort one another. Kaya nga ito yung body of Christ, citizen of heaven, mga tagalangit na daladala ang nature na yan. Mga kapatid, may pakialam tayo sa isa't isa. Kung totoong talagang naghari si Kristo Jesus sa iyo, kung totoong tagalangit ka, may pakialam tayo sa isa't isa. Ito ang daily life sharing. Kaya ko inaano to araw-araw, pinaglalaanan ng panahon araw-araw kasi alam ko mga kapatid, sa pamamaraan na to, kaya nating i-populate ng langit ang social media kaysa i-populate natin ng puot, galit, sama ng loob sa bansa. Bakit hindi tayo magiging isang klase ng tao na makakatulong sa ating bansa? Na makapag-is ng kabigatan ng mga taong nabibigatan, nadidimlan, lumiwanag man lang. Nagiging instrumento ka ng kaliwanagan, naging instrumento ka ng kalakasan, naging instrumento ka to represent that nature of Christ through you, within you. By you. Kasi pag sinabing by you, you are that channel. Woo! Hallelujah! Na yung salitang exhort ay ilapit, pabalik. Exhort means come alongside. Exhort ay to strengthen you. Oh, hallelujah! Kung talagang citizen ka ng langit. Kung talagang tagalangit ka, bakit ko sinasabing tagalangit tayo? Di ba sabi nga niya, your kingdom come, your will be done. Saan? On earth. Katulad ng saan? As it is in heaven. Yung heaven nasa earth. Yung heaven nasa earth. Paano mangyari yon? Because of you as recipient. As recipient of this salvation of Christ. This salvation na inalok as recipient para sa invitation ng Lord sa iyo, sa banquet niya. Tindi ano? Kaya pag ikaw at ako nakaranas ng ganito, di talaga tayo magiging stagnant. Di tayo makaka-experience ng kawalan. Kaya po, para maiwasan yung failure na yan, kailangan tayong magpursige na ma-develop ang Christ-like character na yan para malayo tayo sa pagiging barren, maligtas tayo sa pagiging baog, maligtas tayo sa pagkabulag, maligtas tayo sa pagiging short-sighted, maligtas tayo sa pagiging malimutin. Grabe ano, hallelujah. Ang tindi nito. Kaya nga mga kapatid, ito yung laging binabanggit ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pedro. Na yung sinasabi niya ay knowledge, sinasabi niya ay virtue, at yung virtue na yon or moral excellence na yon, na yung virtue na yon, ito yung doing what is right in God's eyes. Ito yung virtue
yung ano yung gusto ng Panginoon, yung intimate relationship, yung intimacy, yung intimate na yan, intimacy, makita sa akin yan, dumaloy sa buhay ko yan, maramdaman ng iba yan, yung tinatawag natin what is pleasing, in a manner pleasing, worthy in the Lord. Hallelujah. Amen po ba doon? Kaya po, yung sinasabi ng pangalawa ay knowledge. Na yung knowledge na yon na atin pong dapat ipursigihin na sinasabi ni sinasabi ni Solomon, "My son, if you receive my words." Ito yung sinasabi ni David para sa kanyang anak na si Solomon. Kaya sinasabi niya, "My son, if you receive my word, treasure my commands within you." Sino magti-treasure? Nanay mo ba o ikaw? Sino ang magpapayaman? Sino ang mag-iingat sa yaman na yan? Ikaw, walang iba. So that you incline your ear to wisdom. Wow, hallelujah. To make your ear attentive to wisdom. Incline your heart to understanding. For if you cry for discernment, lift your voice for understanding. If you seek her as silver and search for her as for hidden treasure, mga kapatid, then you will discern the fear of the Lord and discover the knowledge of God. Hallelujah! Grabe talaga yan, oh. Woo! For the Lord gives wisdom from His mouth, calm, knowledge, and understanding. Mga kapatid, kaya doon masasabi mo sa verse 7, He store up sound wisdom for the upright, and He is a shield to those who walk in integrity. Siya ang kalasag natin. Ang galing ng Panginoon. Gaano ba natin pinupursigihan? Sino ba ang ating pinayagang magsalita sa buhay natin? Kaya sinasabi niya sa Jeremiah 3:15, I give you pastors, I give you parents after my own heart to feed you knowledge, to feed you understanding. No wonder kung bakit sinabi ito ng verse 1 ng chapter 2 ng Proverbs. My son, if you will receive my word, ang sabi niya, my son. Sinabi bang my children? No. Hallelujah. Oh, grabe. Kaya nga, my son, if you receive my words and treasure my commandments within you. Sinabi ba, and treasure my suggestion? No, he did not say like that. Because God would never suggest. He always commanding us. It's a command. Oh, grabe, no? Kaya maintindihan mo to. Magugulat ka kung bakit madaming mga tao, bagamat ang tagal na sa gawain ng Panginoon, ang tagal nang nananalig sa Panginoon, ang tagal na naging religious, ang tagal na naging natenga talaga. Bakit natenga? Bakit naging stagnant sila? Kasi, sa Hebrew chapter 12, verse 13 to 14, ang sabi doon, because you are infant and unaccustomed to the word of righteousness. Dahil sa ating pagiging bata, dahil sa ating pagiging immature, dahil sa dahilan diyan, kaya parang nakalimutan na natin na tayo ay nilinis, forgotten that the Lord cleanse us.
because of that lack of maturity, lack of qualities. Grabe, ano? Kaya tingnan nyo po, wala ka po talagang makakatulong sa iyo eh. Kasi ang tutulong sa iyo din, ikaw eh. Ikaw din sa sarili mo eh. Paano mo ba pinababantayan ang iyong relationship sa Diyos? Paano mo ba pinaiingatan? At alam mo kung paano napapaingatan yan? Go back to the Word. Paano mo ba inaalagaan ang sarili mo sa salita niya? Paano mo ba inalagaan yan? Kasi, faith is coming from hearing. So, ang faith mo ay napifertilize yan by hearing. Coming by hearing. And hearing by the Word of God. The first hearing is the tutor of your mind. And the second hearing is the tutor of your spirit. Dobling tutor, tinuturuan ka. Tanong, gaano ka naglaan ng panahon sa Word? Ito ang problema natin. Gustuhin man ng Lord na i-bless ka. Pero ang problema, di magawa ni Lord. Kasi yung capacity mo or container mo ay hindi sapat na i-handle yung blessing na gusto niyang ibuhos sa'yo. Tingnan mo, ang daming nalasing sa tagumpay. Nung nagtagumpay, nakalimutan na ang blessor. Kasi yung capacity nila to treasure the blessor ay natakpan ng blessing. Nawala ang i-treasure ang wisdom. Kasi sinasabi niya, my son, if you receive my words and treasure my commandments within you. Sinabi bang treasure the gold? Grabe. Ay, nako. Ito yung missing link eh. Napalitan ng bagay eh. Nandoon yung pinaka-precious na kung saan yung precious sa lahat ng precious ay ang persona ng Panginoong Hesus. Yung buhay ng Panginoong Hesus na isantabi. Kasi natakpan ng bagay. Ang buhay na napakahalaga sa lahat ng mahalaga ay talaga, kaya nga, the Spirit gives life, but the letter kills. Sabi ng 2 Corinthians 3. Diba? Sabi ko nga sa inyo kanina, 1 John 3:15 pala yun kanina, na ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Kaya ito yung dahilan kung bakit nung merong mangyayaring may mga bagay-bagay na meron na tayo, alam mo ba, natakpan lahat yon kasi pinalitan ng greed, napalitan ng greed, napalitan ng self, yun, napalitan ng puro self, me, my, and my own, my will, my own. Alam nyo po, kaya nga, ang original design sa'yo, God bless you so that God, you will be a blessing to others. Pag pinutol mo yung cycle na yan, kaya doon tumigil ang Diyos. Kaya tumigil po talaga ang Panginoon. Tumigil yung flow. Sino nag-cut off sa flowing na yun? Sa flow ng grace na yun? Walang iba, kundi ikaw din. Sisisihin mo ba si pastor na di-anointed? Sisisihin mo ba ang mga nangangalaga sa isa cell group o sa life group ay di-anointed? O ikaw ang lumabas intentionally sa pangarap ng Diyos sa iyo? O yan ang problema. Kaya sabi ng verse 9,
Sabi ng verse 9 ng Genesis chapter 4, kung mapapansin mo, na si Cain talaga nagsinungaling. Tingnan nyo, nagsisimula talaga lahat doon sa pansarili. Kaya binabanggit ng Bible, my son, if you will receive my words and treasure my commandments within you, make your ear attentive. Buksan mo ang iyong tainga, maging sensitibo. Ang iyong tainga, make your ear attentive to wisdom. Incline your heart. Nandoon yung inclination ng puso mo. Nandoon lahat yung consciousness mo nakapaikot doon. Nandoon lahat ang iyong pagkataong panloob nakasubaybay sa gustong gawin ng Panginoon. Yung consciousness mo, all of you, all of Him and less of you, and all of Him and none of you. Makikita nyo po na unti-unting napapractice mo to. At sabi ng Philippians 4:9, and the peace of God will guard your heart. Pag na-practice yan, sabi pa rito for if you cry for discernment, lift your voice for understanding. Cry for discernment. Lord, give me discernment. Kaninang madaling araw, 4:00 ako nagising. Ito yung pinagpipray ko. Sa personal ko, Lord, wala naman akong ibang hiniling. Mas kilala mo ako. Hallelujah. Mas kilala mo ako kasi kilala ko ang aking sarili. Ang tindi, ano? Wow, grabe, no? Hallelujah to the Lamb. Oh, glory to Jesus. Glory to the Lamb. Amen po ba? Kaya, kapatid, namamanig ako sa puso mo. I beseech you, brethren, to come before God intentionally for your growth. Balik ka lang. Siya lang talaga ang tanging nating pag-asa at pag-asa ng bansa. Pag-asa ng buhay. Pag-asa nating lahat. Siya po talaga. Wala pong ibang makakatulong sa atin, kundi siya lang. May magagawa man ng tulong ang tao, pero kapos pa rin. Kasi ang tulong ng Diyos ay higit sa sapat. Tulong ng Diyos ay abot-abot. Bantayan mo to. Hallelujah. Oh God, bless your people. Bless our nation, Philippines. Bless also America, Lord. Oh God, hallelujah. Alam namin na ikaw ang Diyos na may hawak ng mga bansa-bansa. Oh God, hallelujah, mahabag ka. Pag-pray mo ang iyong bansa. Come to a prayer. Because prayer is the license of God to intervene in our midst. Oh Lord, bless your people. Bless our nation, Philippines. Bless mo ang aming mga kababayan. Saan man sila, anumang kanilang dinadanas ngayon. Lord, give them the spirit of endurance to endure tribulations, to endure sickness. Because as you said in your word, the Spirit endures sickness. Lord, give them the Spirit of yours
the divine nature of yours. Bless them with the divine nature of yours. O God, Holy Spirit, Father in heaven, bless your people. Bless right now your people, O God. Come on, let's come in together in prayer. Huwag lang tayong manalangin sa ating sarili. Manalangin tayo sa ating kapwa. Manalangin tayo sa ating kapwa. Manalangin tayo sa ating bansa. Na iligtas ang bansa sa mga masasamang gawa ng kadiliman. Pray for our nations. Lord, thank you for the technology. Thank you for this Facebook. Thank you for all this wisdom. Thank you for all this creativity. Thank you, O God. Thank you. Hallelujah. In the name of Jesus. Oh, bless your people, Lord. In Jesus' name. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Oh, bless your people. Come to prayer. Come to a prayer. Yes, Lord. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Amen. Hallelujah. Worthy, you're worthy. You are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Hallelujah. In Jesus' name. Amen and amen.